Imbis na ngiti at yakap ang sasalubong sana sa pamilya ni Marie Chris, paghihinagpis at maraming katanungan ang bumalot sa naiya ng ilabas ang kahon kung saan nakahimlay ang Pinay. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Shoutout po sa ating mga kababayan sa Italy, lalo na po kay Maria Socorro Mejia 5782. Salamat po sa suporta, keep safe and God bless po. Comment down below para sa mga gustong magpa-shoutout sa susunod na video. Taong 1970 na magsimulang tumaas ang bilang ng mga Pinoy na dumadayo ng Japan para magtrabaho. Nagkaroon ng malaking oportunidad ang mga musikero na maipakita ang kanilang talento at mapagkakitaan ito ng triple. Maliban sa entertainer visa, kinakailangan kumuha ng mga lisensya ng mga singers o miyembro ng banda bago sila makahanap ng agency na tutulong sa kanilang makaalis. Ang mga musikero ay madalas nagpe-perform sa cabaret, disco at club sa buong Japan. Taong 1980 nang magsimulang mag-hire ang mga cabaret ng mga babaeng hostess o tinatawag din nilang helper. Nagpatuloy ang pagsikat ng mga pubs, clubs at disco houses sa Japan kung kaya tumaas din ang demand ng mga entertainer na kailangan nila, lalo na sa mga lugar na mababa ang bilang ng mga dalagang Hapon. Taong 1990, naging in demand ang mga babaeng entertainer tulad ng mga dancers at singers sa Japan. Naging oportunidad ito para sa ating mga kababayan na kumita ng triple para matulungan ang kanilang mga pamilya. Nang mga panahon na yon, ang mga babaeng nagpupunta sa Japan para maging entertainer, dancer man o singer ay tinatawag na Japayuki. Hindi nagtagal, nagkaroon ng ibang konotasyon ang salitang Japayuki na iniuugnay sa mga babaeng nagbebenta ng aliw. Isa sa ating kababayan ang hindi pinalampas ang oportunidad na ito. Kagaya ng karamihan sa atin, si Marie Chris Choson, 22 years old, ay nangarap na magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang magandang Bicolana ay nagmula sa Camarines Sur, isa sa 14 na magkakapatid si Marie Chris at sa hirap ng buhay, kahit anong pagsisikap ng kanyang mga magulang, hindi ito sapat para sa kanilang magkakapatid. Nagdesisyon si Marie Chris na sumailalim sa 3 buwang training ng modern dance para makapasok bilang entertainer sa Japan. Nagsumikap ang dalaga na matapos ang training hanggang sa nakakuha siya ng yellow card. Hindi nagtagal, nakatanggap ng kontrata si Marie Chris sa Faces Club na pag-aari ni Keizo Sato sa Fukushima, Japan. Ayon sa mga report, makakatanggap ang dalaga ng $1,500 buwan-buwan bilang dancer sa naturang club. April 1991, tuluyan ng nilisan ni Marie Chris ang Pilipinas na punong-puno ng pag-asa na maiaahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Bago pa man natapos ang kontrata ni Marie Chris, isang malungkot na balita ang natanggap ng kanyang pamilya. Ang dalaga na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya ay uuwi ng nakakahon pagkatapos ng 5 buwang pagtitiis para sa kanila. Ayon sa report, dinala si Marie Chris sa Hanawa Welfare Hospital sa Fukushima noong September 7, 1991. Dineklarang wala ng buhay ang dalaga paglipas ng 1 linggo pananatili sa ospital. Ayon sa ulat ng ospital, hepatitis ang sanhi ng pagpanaw ng entertainer. September 25 ng parehong taon, naiuwi ang mga labi ng Pinay kasama ang kanyang mga personal na gamit. Ipinadala din na may-ari ng club ang 5 buwan at 10 araw na sahod ni Marie Chris sa Philippine Embassy na nagkakahalagang $5,500. Ikinagulat ng pamilya ni Marie Chris nang makita nila ang kanilang kaanak. Sa itsura ng Pinay, imposibleng hepatitis ang dahilan ng pagpanaw niya. Agad silang humingi ng tulong sa NBI kung saan isang pagsusuri ang isinagawa ng ahensya noong October 4, 1991. Si Dr. Florentino Arizala ang nanguna sa ginawang otopsiya sa labi ni Marie Chris. Kinumpirma ni Dr. Arizala na nagkaroon ng hepatitis ang dalaga, ngunit idiniin niya na hindi iyon ang dahilan ng pagkasawi ng biktima. Sa patuloy na pagsusuri, matinding tama sa kanyang ulo ang tumapos sa pangarap ni Marie Chris. Ayon pa sa eksperto,
Isang matigas na bagay ang ginamit na nagdulot ng matinding pinsala. Lumalabas din na may sugat sa kanyang maselang bahagi ng katawan na maaring dulot ng matalim na bagay. Naging matibay ang paniniwala ng pamilya Sioson na hindi nasawi ang dalaga dahil sa sakit. Ito ay dumanas ng sobrang pahirap sa kung sino man ang huli niyang nakasama. Dagdag pa ng ina ni Marie Chris, nakausap pa niya ang anak noong August 27 kung saan plano na netong umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng kanyang kontrata. Wala daw nabanggit na sakit ang anak kung kaya't hindi rin sila naniniwala sa findings na ipinakita sa kanila. Sa isa sa mga sulat ni Marie Chris, sinabi niya din na nahihirapan siya sa kanyang trabaho at naiintindihan na niya kung bakit pinipili ng ibang OFWs na takasan ang kanilang mga amo. Dagdag pa niya, mababaliw siya kapag ipinagpatuloy niya pa ang pagtatrabaho bilang Japayuki. Bilang tugon sa pamilya ni Marie Chris sa paghahanap ng sagot sa totoong nangyari, isang misyon ang pinadala sa Japan sa utos na rin ng nooy Pangulong Cory Aquino. Sa pangunguna ni Dr. Arizala at Employment Secretary Ruben Torres, lumipad ang grupo papuntang Japan para imbestigahan ang nangyari kay Marie Chris. Walang malinaw na naging sagot ang mga opisyal at eksperto sa grupo nila Dr. Arizala. Hindi rin sila pinayagan na magkaroon ng hiwalay na investigasyon dahil ito ay labag sa kanilang batas. Nagsagawa ng maikling investigasyon ang kapulisan ng Fukushima ngunit agad din nilang isinara ang kaso. Pinanindigan nila na sakit ang naging dahilan ng pagpanaw ng Pinay. Sa kabila ng paulit-ulit na paghihingi ng pamilya Sioson at ng gobyerno na ma-access ang file ni Marie Chris, nanatiling sarado ang mga opisyal ng Japan. September 1993, humingi ng opinyon mula sa isang eksperto sina Dr. Arizala. Si Dr. Fred Jordan na Chief Medical Examiner na Oklahoma sa Amerika ay nagpaunlak na magbigay ng kanyang expertise para makatulong sana sa patuloy na paghahanap ng katotohanan ng pamilya ni Marie Chris. Sinang-ayunan ni Dr. Jordan ang mga nauna ng findings ng NBI. Ang pinsala sa ulo ay dulot ng higit sa isang malakas na hampas na siyang dahilan ng pagpanaw ni Marie Chris. Sa kabila nito, wala nang nagawa pa ang gobyerno para mabigyan ng linaw at hustisya ang pagkawala ng dalaga. May isang organisasyon sa Tokyo para sa mga migranteng kababaihan na tinatawag na Help Asian Women's Shelter ang nagsabi na may mga kaso ng pang-aabuso sa bansa na pinamumunuan ng tinatawag nilang Yakuza. Marami daw sa mga kababaihang nagtatrabaho sa entertainment industry ang sapilitang itinutulak sa pagbebenta ng aliw. Marami ang nasasadlak sa ganitong gawain dahil na rin sa kinukumpiska ng mga employer ang kanilang passport. Nanatiling tikom ang gobyerno dahil ito ay organisadong grupo na malawak ang koneksyon. Bumaba ang demand ng entertainers sa Japan taong 2000 dahil na rin sa mga report ng trafficking sa US government kung saan kinundinan nila ang patuloy na dumadaming kaso ng pang-aabuso dahil sa eksploitasyon. Naging istrikto ang mga Japanese promoter dahil sa nangyari kung saan naapektuhan ang bilang ng mga entertainment visa na kanilang inire-release. Hanggang ngayon nananatiling palaisipan kung ano ang tunay na nangyari kay Marie Chris Sioson. Isa ito sa mga kaso na tuluyan ng napabayaan ng gobyerno at nakalimutan ng panahon. Sa kabila nito, patuloy pa ring ipinapanalangin ng pamilya na mabigyang linaw ang pagpanaw ng kanilang minamahal.